Isang pinagpalang araw o gabi sa ating lahat mga ka-DIY. Welcome back po sa aking YouTube channel. 1, 2, 3. Hi mga ka-DIY. Noong nakaraang video yung pinag-usapan natin yung pag-unbox ng hydraulic lifter. Ayan. Ngayon mga ka-DIY, i-install ko na po. Gusto ko lang i-share sa inyo mga ka-DIY dahil ito pong hydraulic lifter na ito ay walang manual, kaya tatlong beses po akong nag-trial and error mga ka-DIY. Kasi po ito, kapag i-close natin ito mga ka-DIY, ganito. Ayan, pag i-close natin ganito, meron akong mga natutunan dyan mga ka-DIY. Kapag i-close natin na close talaga mga ka-DIY, ganyan, na walang clearance, isagad natin, mabigat po siya iangat mga ka-DIY. Kailangan mong lagyan ng clearance at least 1 cm. Ito mga ka-DIY, yung distansya nito ay 1 cm. Kapag i-close natin, paano ko ba nagawa? Ayan, ngayon, ganito yun mga ka-DIY. Para makuha ko ang clearance niya mga ka-DIY, hindi ko muna i-install ito. At gagamitan ko nitong tubular na 1x2. Kung wala kayong tubular na 1x2, kahit na tabla na matuwid. Ayan. Ganito gagawin mga ka-DIY. Itong dulo nito mga ka-DIY ay itapat lang po natin dito sa top nito. Yan, ito po ang patungan ng ating frame. Ayan, itapat lang natin dyan. Ganito mga ka-DIY. Para maging lapat na lapat siya pag i-close natin. Ayan, ganyan lang. Napakahalaga po mga ka-DIY kapag meron kang pang-ipit. Kagaya nitong i-clamp. Malaking tulong po talaga itong F-clamp mga ka-DIY. Ito po yung ating assistant na kamay. Ayan. Ito yung isa. Ayan. Ayan mga ka-DIY. Ganito lang ginawa ko. At saka binaba ko to ng 1 cm. Ganyan. Pagkatapos, nilagyan ko ng marking dito sa kahoy. Meron na kasi po itong butas mga ka-DIY. Binutasan ko na po. Ayan. Pangunang butas po dito mga ka-DIY, ito po yung ginamit ko. Yung maliit na bit. Pangalawa ito, para lumubog po ang ulo ng screw. Kasi ito kasing screw, pag hindi lumubog ito, umangat siya, pangit. Kaya ginawa ko, sinigundahan ko po ng ganito kalaki, para lumubog tong ulo ng screw. O, ayan na ngayon. Ngayon, naipasa ko na dito sa kahoy. Meron na po siyang tagging. Ayan. Tagging. Ganyan. Yan. Kasi mga ka-DIY, hindi ko po ginamit itong malaking butas. Ayan, kung makikita nyo itong mga malalaking butas, ito po yung preparation niya. Para i-fix natin siya dito sa sideboard ng ating DIY bed. Hindi ko po ito ginamit kasi pangit, mga malalaking screw na kailangan natin dito. Ginamitan ko na lang po ng black screw. Ito. Ayan. Kaya binutasan ko na lang po. Apat na butas po ito mga ka-DIY.
dito, may isa dito, isa, dalawa, tatlo, apat. Ayun na po yan, mga butas na yan, mga ka-DIY. Ayan o. Kung makikita nyo, ayan. Ayan, lapat na lapat po yan. Ayan. O ngayon, ipakita ko sa inyo, i-install ko na po. Hindi na tayo mahirapan kasi may butas na ito. Bago ko po ito na i-bartless, ang pagbubutas ko dito. Ayan. Ganyan na po mga ka-DIY. Black screw lang po, kayang-kaya na po. Ayan. So, tandaan nyo mga ka-DIY, hindi ko muna i-install ito. Mahihirapan po tayo pag i-install natin yan. Panghuli na po yan mga ka-DIY. Share ko lang po sa inyo yung naranasan ko dito. Kasi first time ko pa pong magkabit nito eh. Wala po kasing manual. Nagtaka nga ako mga ka-DIY, bakit walang manual? Yung doorknob, yung simpleng doorknob lang nga lang eh, may manual eh. Ito wala. Hindi ko nga alam eh, paano nila nalaman na magaling ako? Ayan seller ha, magko-comment talaga ako sa page nyo doon sa Shopee, sa pinagbilhan ko nito. Ayan, baka mapanood nyo po ito, shout out sa inyo. Maganda po yung product nyo, kaso walang manual. Ayan. Yun po ang kanyang operation mga ka-DIY. Ayan, 4 na screw na po yan. Kayang-kaya lang yan kasi hindi naman po talaga ito nagkakarga ng load eh. Ito yung nagkakarga ng load pag lumapat na siya dito. At doon sa kabila. Dito. Yan, ito po yung nagkakarga ng load. Kaya ito. Okay, ngayon, ikabit ko na po ito mga DIY. Ganito po yung pagkabit ko. Ito nasa ilalim para ano po yung mga alikabok po kasi pagka nakatayo, may tendency na dito. Ayaw ko ng ganyan para iwas pasok alikabok dyan. Kahit na silyado yan, mas magandang pag ganon mga ka-DIY. Para sa akin lang naman, depende lang din naman sa inyo. Kasi sa akin, ganito yung ano ko eh. Ganito yung style ko. Ayan. Ayan, baba lang natin ng konti para aabot ko siya. Ayan, ganyan. So, hindi na tayo nahirapan, no? Yun lang po mga ka-DIY, mahihirapan po tayo pag ikabit na natin ito, mag-fix tayo dito, mahirapan tayo. Ayan na mga ka-DIY, so ngayon, ganito na siya. Yan. Ang ganyan na siya mga ka-DIY. Hindi po kasi gumagalaw po kasi ito, hindi pa na-fix eh. Sample lang po ito kasi yung DIY. Yan. Yan, ganyan. At kapag iangat natin, ganyan yan. O, di ba? Ganyan yan mga DIY.